Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Handa na ba kayo sa ating aralin? Ihanda na ang inyong module, lapis at notebook. Tara, mag-aral tayo! Lesson 8 visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Multiplies mentally by 2, 3, 4, 5, and 10 using appropriate strategies. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, halina't sabayan ninyo akong sagutan ang balikan. Ibigay ang iyong tamang sagot gamit ang isip lamang. Handa na ba kayo mga bata? Number 1, 226 plus 10 equals 236. Magaling! Number 2, 441 plus 20 equals 461. Mahusay. Number 3, 221 plus 30 equals 251. Magaling. Number 4, 55 plus 10 equals 65. Mahusay. Number 5, 100 plus 30 equals 130. Magaling mga bata. Halina't pag-aralan natin ang ating panibagong aralin. Basahin ang suliranin. Sabayan ninyo akong magbasa mga bata. Si Mang Kanor ay nagpunta sa bukid upang manguha ng bayabas. Subalit ito lamang ang kanyang nakuha. Tignan ang bawat kahon. Narito ang mga larawan ng kahon na kanyang nakuha. Ilan ang bilang ng kahon? Sabayan ninyo akong magbilang mga bata. Mayroon tayong 1, 2, 3 kahon. Sa bawat kahon, ilan ang bilang ng bayabas? Ang bilang ng bayabas sa bawat kahon ay 2. Ano ang multiplication sentence? Tandaan, sa paggawa ng multiplication sentence, ang dapat unahin ay ang multiplicand, ang bilang ng kahon ay 3, times multiplier, kung ilang bayabas mayroon sa isang kahon. Mayroon tayong 3 times 2 equals n. Ilan lahat ang bayabas kapag pinagsama-sama? Maaari niyo bang bilangin mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay 6 o 6. 3 times 2 equals 6. Mahusay! Visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Examples. 2 groups of 2 pencils. Mayroon daw tayong 2 grupo na may tag-2 pencil sa bawat grupo. Isa-isahin natin mga bata. Mayroon tayong 1, 2, 2 kahon o 2 grupo. At sa bawat kahon o grupo mayroong tig-2 lapis. Narito ang repeated addition. Ang repeated addition ay 2 plus 2 equals 4. At ang ating multiplication sentence naman ay 2 times 2 equals 4. 2 ang multiplicand dahil 2 grupo o 2 kahon, times 2 dahil ang multiplier natin ay mayroong 2 lapis sa bawat grupo, equals 4. Pareho lamang ng sagot ang nasa repeated addition at multiplication sentence. Narito ang isa pa nating halimbawa.
3 groups of 2 ballpen o 3 grupo ng tig-2 ballpen sa bawat grupo. Bilangin natin ang bawat grupo. 1, 2, 3. Tama. Ilang ballpen sa bawat grupo? 2, tig-2. 2 sa unang grupo, 2 sa pangalawang grupo, at 2 rin sa ikatlong grupo. Ngayon, gagawa tayo ng repeated addition. Ang repeated addition nito ay 2 plus 2 plus 2 equals 6. At ang multiplication sentence naman ay 3 times 2 equals 6. 3 ang ating multiplicand dahil 3 grupo ito o 3 kahon. Multiplied by 2 dahil 2 ballpen sa bawat grupo. 3 times 2 equals 6. Ikatlong halimbawa, 4 groups of 3 erasers. Mayroong 4 na grupo na may tag-3 pambura. Bilangin natin ang bawat grupo. Mayroon tayong 1, 2, 3, 4. At sa bawat grupo ay may tag-3 pambura. 3, 3, 3, 3. Ang ating repeated addition ay 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. 12 ang bilang ng ating mga pambura. Ang ating multiplication sentence ay 4 times 3 equals 12. Dahil mayroon tayong 4 na grupo ng may tag-3 pambura sa bawat grupo. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Narito naman ang ating multiplication table by 2. 2 times 0 equals 0. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. 2 times 11 equals 22. Narito naman ang multiplication by 3. 3 times 0 equals 0. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. 3 times 7 equals 21. 3 times 8 equals 24. 3 times 9 equals 27. 3 times 10 equals 30. 3 times 11 equals 33. Multiplication by 4. 4 times 0 equals 0. 4 times 1 equals 4. 4 times 2 equals 8. 4 times 3 equals 12. 4 times 4 equals 16. 4 times 5 equals 20. 4 times 6 equals 24. 4 times 7 equals 28. 4 times 8 equals 32. 4 times 9 equals 36. 4 times 10 equals 40. 4 times 11 equals 44. Multiplication by 5. 5 times 0 equals 0. 5 times 1 equals 5. 5 times 2 equals 10. 5 times 3 equals 15. 5 times 4 equals 20. 5 times 5 equals 25. 5 times 6 equals 30. 5 times 7 equals 35. 5 times 8 equals 40. 5 times 9 equals 45. 5 times 10 equals 50. 5 times 11 equals 55. Multiplication by 10. 10 times 0 equals 0. 10 times 1 equals 10. 10 times 2 equals 20. 10 times 3 equals 30. 10 times 4 equals 40. 10 times 5 equals 50. 10 times 6 equals 60.
10 times 7 equals 70. 10 times 8 equals 80. 10 times 9 equals 90. 10 times 10 equals 100. 10 times 11 equals 110. Mahalaga mga bata na makabisado ninyo ang ating multiplication table by 2, 3, 4, 5, and 10. Multiplies mentally by 2, 3, 4, 5, and 10 using appropriate strategies. Kapag kabisado nyo na ang ating multiplication table, madali na para sa inyo sagutan ang multiplication using mental math. Multiply mentally the following multiplication equation. Sabayan ninyo ako magsagot mga bata. Tingnan natin kung tama rin ang sagot ninyo. Number 1, 2 times 2 equals 4. Very good. Number 2, 3 times 4 equals 12. Very good. Number 3, 4 times 5 equals 20. Very good. Number 4, 5 times 6 equals 30. Very good. Number 5, 10 times 7 equals 70. Very good. Number 6, 2 times 5 equals 10. Very good. Number 7, 3 times 6 equals 18. Very good. Number 8, 4 times 7 equals 28. Very good. Number 9, 5 times 8 equals 40. Very good. Last number 10, 10 times 9 equals 90. Very good, kids. Laging isaisip, paano sagutin ng madali ang multiplication gamit ang isip lamang. Upang gawing madali ang pagpaparami, pagsamasamahin ng paulit-ulit ang bilang na hinihingi, sinasagot ito na hindi na nangangailangan ng lapis at papel. Maaari kayong gumamit ng repeated addition, o by multiples, o equal jumps into a number line. Pwede rin naman na kabisaduhin ang multiplication table. Mga dapat sagutan para sa Math Day 1, Week 8, pagyamanin bilang 1 hanggang 5, isagawa bilang 1 hanggang 5. Ang total points ay 10 points. Makikita ito sa pahina 35 hanggang 36. Narito ang pagyamanin. Bilugan ang titik na nagpapakita ng tamang equation. Galingan ninyo mga bata! Para naman sa isagawa, ibigay ang mga kabuuan ng mga sumusunod gamit ang isip lamang. Kaya nyo yan, kids! Good luck! Mga dapat sagutan para sa Math Day 2, Week 8. Tayahin bilang 1 hanggang 5. Karagdagang gawain bilang 1 hanggang 5. Ang total points ay 10 points at makikita ito sa pahina 36. Para sa tayahin, pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Isulat na lang mga bata ang letra ng tamang sagot. Lagyan nyo na lamang ng guhit bago magnumero at doon nyo isulat ang letra ng tamang sagot para madali ninyong ma-check. At para naman sa karagdagang gawain, isulat ang multiplication sentence ng mga sumusunod at ibigay ang sagot gamit ang isip lamang. Susulat nyo muna yung multiplication sentence bago ninyo sagutan. Naintindihan nyo na ba mga bata? Magaling! Good luck, kids!
Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!